Ito mga boss, Chris Algieri nagbigay ng reaksyon sa napabalitang exhibition ni Pacquiao kay Probodnikov. Mahaba daw ang 10 rounds kung exhibition lang. Sinabi rin ni Algieri na malakas itong si Probodnikov, edad 42 pa lang. Alam ni Chris Algieri ang kalidad ni Ruslan dahil nakalaban din niya ito. Natapos ang laban nila sa split decision, panalo si Chris Algieri. Samantala sinabi din ni Algieri na bumalik daw si Manny Pacquiao sa boxing dahil may hina ang ira ng welterweight ngayon. Kahit si Madam Jinky Pacquiao, sinabi daw mismo na kayang talunin ni Pacquiao si Mario Barrios. Kaya biglang bumalik daw si Manny Pacquiao at nilabanan si Barrios, muntik pa niyang talunin. Sa ngayon manatiling aktibo muna si Manny Pacquiao sa exhibition bago lumaban sa huling professional fight. Malay natin makaharap pa niya si Devin Haney bago ito magretiro. Magandang laban ito sa welterweight mga boss. Makita pa natin kung paano lumaban si Devin Haney sa estilo ni Pacquiao. Sa iba pang balita, nagkalabuan pala ang negosasyon ni Collazo at Jerusalem. Kaya pala hindi natuloy ang planong laban matapos magkalabuan sa negosasyon. Ayon kay Collazo, kung hindi magkaroon ng patas na kasunduan para sa lahat, mas mabuting wag muna ituloy ang laban hanggat sa tamang panahon. Pero nanatili pa rin positibo si Collazo. Posible pa rin daw matuloy ang kanilang laban kung magkaroon ng maayos na negosasyon. Dagdag pa ni Collazo, kung sakaling hindi talaga magkasundo ang dalawang panig, handa raw siyang lumaban sa kahit sinong iharap sa kanya. Ang mahalaga para sa kanya ay manatiling aktibo sa ring at patuloy na kumita para sa kanyang kinabukasan at pamilya. Kaya magdedepensa muna si Collazo kontra Jesus Haro ngayong March 14. Samantala nagpost din si Jerusalem na can't afford 20 million. Ibig sabihin ba nito 20 million ang demand ni Collazo? Nagbabalak na rin si Melvin Jerusalem na umakyat ito ng dibisyon. Sa iba pang balita, Ryan Garcia pinakita na ang batak na katawan. 3 araw na lang bakbakan na kay Barrios. Pinangako ni Ryan Garcia na makikita daw natin ngayon ang pinaka-best version niya sa boxing. Aminado si Ryan na bulok ang performance niya laban kay Rolando Romero. Hindi daw yun galawan ng Ryan Garcia. Kaya babawi daw siya ngayon laban kay Barrios. Impresibong panalo daw ang asahan natin sa laban niya. Samantala may reaksyon naman si Ryan Garcia sa isang vlogger na sinampal dahil sa kabulastugan. Viral ngayon ang powerlifter na si Larry Wheels matapos niyang sampalin si Dean the Great, isang influencer. Ayon sa ulat, paulit-ulit umanong binastos at nilandin ng isang influencer ang asawa ni Larry Wheels. Kahit ilang beses na niya itong binalaan na wag nang bastusin ang asawa niya. Kaya sinampal niyang influencer mga boss na tumalsik. Wala pang 24 na oras ang lumipas, nasangkot na naman itong influencer ng panibagong gulo. Nakaharap naman niya ngayon ang retired MMA fighters na si Tiki Gusin. Sa isang house party stream, nagkaroon sila ng mainitang argumento dahil hindi daw kinilala ng MMA fighter itong influencer na ungas. Nang banggitin ng MMA fighter na ikaw ba yung nasampal sa viral video, biglang nagalit daw ang influencer na ito at nagbanta na siya naman daw ang mananampal ngayon. Nag-init agad ang MMA fighters mga boss, kaya sinagot niya ng isang mabilis na elbow strike na nagpabagsak agad sa influencer. Tawang-tawa si Ryan Garcia matapos mapanood ang video. And I just the sound of, oh!